Matapos ang matinding laban, mabilis na tumakbo si Kong papunta sa Imperial Palace Garden kung saan naroon ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na mayroon silang malaking problema na dapat nitong malaman. Napabuntong hininga ang emperador at pinagalitan si Kong dahil ilang beses na niyang sinabi na kung mayroon man silang problema, dapat silang maging kalmado. Tinanong din niya ang kanyang anak kung hindi ba nito nakikita na naroon ang kanilang ministro ng digmaan, kaya nasabi na lang niya na nakakahiya ang kanyang ginawa. Agad namang humingi ng kapatawaran si Kong nang marinig niya ito at sinabing naiintindihan niya ang kanyang kasalanan. Tinanong agad ng emperador kung ano ang nais niyang sabihin, at seryosong iniulat ni Kong na namatay ang ika-7 elder ng Yuming Valley 1 buwan na ang nakalipas. Nagulat ang emperador kaya tinanong niya ang kanyang anak kung sino ang may gawa nito. Pinagpawisan si Kong at sinabing ang pumatay sa elder ay ang Balter ng Lu family na si Zhou Fan. Ipinaliwanag ni Kong na 1 buwan na ang nakalipas ay hindi nila makita si Zhou Fan sa Feng City. Ngunit hindi nila inaasahan na mapapatay ni Zhou Fan ang ika-7 elder kahit na maraming tao ang nagbabantay dito. Dagdag pa ni Kong, ayon sa kanyang nalaman, si Zhou Fan din ang pumatay sa 2 elder ng Yuming Valley nang maganap ang labanan sa lungsod na yun noon. Nalaman din niya na ang Qianlong Pavilion lamang ang naging scapegoat upang sila ang makakuha ng reputasyon mula sa pagpatay sa mga elder na yun. Nagulat ang ministro ng digmaan nang marinig niya ang sinabi ng ika-3 prinsipe. Namangha rin siya kay Zhou Fan dahil nagawa nitong patayin ang 3 malalakas na elder ng Yuming Valley nang walang kahirap-hirap. Ang masaklap pa, kilalang demonyo at tuso ang ika-7 elder na ito, kaya talagang kakaiba ang kanyang nagawa. Kaya tinanong ng ministro ng digmaan ang emperador kung ano sa tingin niya ang maaari nilang gawin tungkol dito. Naging seryoso ang emperador at sinabing mas magiging malala ang sitwasyon kung labanan ito sa gitna ng 7 families. Ngunit dahil hindi ito ang sitwasyon, maaari nilang gamitin ito sa kanilang benepisyo at hayaan na lang muna si Zhou Fan sa kanyang ginagawa. Sinabihan niya rin ang ministro na gumawa ng utos na walang sino man ang manggugulo sa Lu family mula ngayon. Sinabi rin niya na malapit nang magbukas ang plano nila kaya sa ngayon ay magiging tahimik muna sila. Pagkatapos nito, tumawa ng malakas ang emperador dahil ang lahat ng ito ay naayon sa plano niya. Sa kabilang banda, nagulat ang Prime Minister ng 4 Pillars na si Zhuge Changfeng sa pagkamatay ng ika-7 elder. Nasabi rin niya na dahil sa pangyayaring ito, mukhang wala na sa balanse ang lakas ng 7 families. Kaya napag-isipan niyang kailangan niyang maghanda sa maaaring maging laban sa hinaharap dahil ang kalaban niya ay ang emperador mismo. Sa kabilang banda, sa loob ng Qianlong Pavilion, nagtipon ng patriarch at ang kanyang mga elder sa isang pagpupulong. Sinabi rin niya na dahil maganda ang ipinakita ng 2 magkapatid sa mga nakaraang buwan, dapat nilang ipadala ang mga ito sa kanilang big elder upang mapalakas ng mga ito ang kanilang cultivation. Sinabi rin niya na maaari na rin nilang pag-aralan ang secret technique ng kanilang pamilya pagkatapos nito. Nagsalita naman si Elder Han na umunlad nga ang kanilang lakas sa mga nakaraang buwan ngunit kumpara sa ibang disciple ng 7 families. Isang average na martial artist lamang silang 2. Nagulat si Long Nui sa sinabi ng kanilang elder at sinabihan niya ito na huwag silang maliitin. Ngunit agad namang sinabi ng kanyang kapatid na tama ang sinabi ng kanilang elder. Ayon sa nalaman niya, si Yantang ng Jianhao Mansion ay narating na ang Bone Forging Realm 3 taon na ang nakalipas. Kaya kumpara sa kanila, malayo ang kanilang lakas at nasa huli sila. Sinabi ni Elder Jiu na kahit mayabang si Long Nui ngayon, tiyak niyang maraming tagumpay ang kanyang magagawa sa hinaharap. Sinabi rin niya na hanggat taglay nila ang kalahating talento na mayroon si Zhou Fan, tiyak na malaking tagumpay ang kanilang makakamit sa hinaharap. Nainis si Long Nui nang marinig niya ang pangalan ni Zhou Fan. Tinanong niya ang elder kung bakit niya binanggit ang pangalan nito sa kanilang usapan. Sinabi ni Long Nui na mayabang din si Zhou Fan dahil hindi nito tinanggap ang posisyon ng elder kahit na inalok na ito ng kanilang patriarch. Sa tingin niya, mas maraming tagumpay pa ang kanyang makakamit kumpara kay Zhou Fan sa hinaharap. Biglang natigil ang pag-uusap nang marinig nila ang nagmamadaling boses ng bantay. Agad na sinabi ng bantay na may mahalagang bagay siyang naisiulat sa kanila. Kinuha ni Elder San ang papel na hawak ng bantay at nang mabasa niya ito, nagulat siya sa kanyang nalaman. Napatanong si Elder Jiu kung may problema ba nang makita ang reaksyon niya. Ibinigay ni Elder San ang papel kay Elder Jiu at sinabing basahin niya ito. Nagulat si Elder Jiu nang mabasa niya ang laman ng sulat at napangiti na lang siya dahil isa na namang magandang balita ang nagawa ng kanyang kapatid na si Zhou Fan.
Sinabi niya na ang ika-7 elder ng Yuming Valley ay patay na at ang pumatay dito ay walang iba kundi si Zhou Fan. Natuwa ang kanilang patriarch at sinabi niyang maganda ang kanyang pagtitiwala sa batang ito dahil malaking balita na naman ang nagawa niya. Inutusan niya ang mga elder na magbigay ng tulong sa Lu Clan at dagdagan pa ng mga bantay ang kanilang pamilya upang protektahan ang mga ito. Pinuri ni Elder Jiu ang ating bida at sinabing kamangha-mangha ang batang ito. Alam niya na pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng 7 pamilya, tiyak na makikilala sa buong imperyo ang pangalan ni Zhou Fan. Samantala, sa loob ng Yuming Valley, galit na tiningnan ng patriarch ang takot na si Yang Ming. Naiinis siya dahil iniulat ng basura na ito napatay na ang kanilang 3 elder at ang masaklap pa. Isang bata lamang ang nakapatay sa kanilang lahat. Nanginginig na sinabi ni Yang Ming na ito ang totoong nangyari at hindi siya nagsisinungaling. Sinabi rin niya na ang may gawa nito ay ang butler ng Lu Clan na si Zhou Fan. Hinampas ng patriarch ang kanyang upuan nang marinig ito. Pinagalitan niya si Yang Ming kung bakit hindi niya agad iniulat na ito ang nangyari kahit na alam na niya ito. Nakiusap si Yang Ming na huwag siyang patayin ng kanilang pinuno. Ipinaliwanag niya na hindi niya nasabi ito dahil hindi siya pinayagan ng kanyang master na sabihin ito sa kanya. Sinabi ng kanyang master na kahit naiulat niya ito, hindi maniniwala ang kanilang family head kaya mas mabuti pang huwag na lang niyang sabihin. Ayon sa kanyang master, sila na mismo ang maghahanap ng paraan para mapatay si Zhou Fan ngunit hindi nila inaasahan na bago pa man makagalaw ang kanyang master, si Zhou Fan na ang nagpunta sa kanila upang lumaban. Biglang nagsalita ang isang elder at sinabi na sa tingin niya, walang kasalanan si Yang Ming dito. Minungkahi niya na dahil nangyari na ang bagay na ito, ang kailangan nilang gawin ngayon ay mag-isip ng paraan kung paano ito maayos. Sinabi rin niya na halos lahat ng mga mata ng kanilang kalaban ay nasa kanila na, kaya hindi nila maaaring hayaan na lang na bastyusin sila ng Zhou Fan na ito. Kung hahayaan lang nila na mabuhay si Zhou Fan, tiyak na magiging katatawanan lamang sila sa kanilang imperyo at maaari rin itong magdulot ng hindi magandang imahe para sa kanila. Sumang-ayon dito ang kanilang pinuno at sinabi niyang ang kailangan lamang nilang gawin ay patayin ang pamilya na pinanggalingan ni Zhou Fan. Agad namang tumutol ang isang elder sa nais gawin ng pinuno at sinabi niyang hindi nila maaaring gawin ito. Tinanong ng pinuno ang kanilang ikalawang elder kung ano ang ibig sabihin niya. Alam nilang sila mismo ang target ni Zhou Fan kaya hindi nila maaaring hayaan na mabuhay ang buong pamilya niya. Kaya tinanong niya ulit ang elder kung gusto lang ba nilang tumahimik. Agad namang sinabi ng ikalawang elder na naiintindihan niya ito at sa tingin niya ay dapat nilang pagbayarin si Zhou Fan. Ngunit pinaalala niya sa pinuno na 1 taon na ang nakalipas, nagbigay ng utos ang kanilang emperador sa lahat ng 7 pamilya na hindi sila maaaring pumasok sa Feng City. Kung hindi nila susundin ito, tiyak na magkakaroon ng dahilan ang kanilang emperador na kalabanin sila at maaari silang patayin ito. Sumang-ayon ng ikatlong elder dito at sinabi niyang hindi ngayon ang tamang oras na maging kalaban ng kanilang emperador. Ayon sa impormasyon na nalaman niya, sa mga oras na ito ay nasa Feng City ang pinuno ng Qianlong Pavilion at isa sa mga 4 pillars kaya hindi sila makakapasok sa lungsod kahit na naisin nila. Dagdag pa niya, kapag nagpunta sila doon, tiyak na magsasanib puwersa ang mga ito upang mapatay lamang sila. Nagalit ang pinuno dahil sa maraming bagay na hindi nila maaaring gawin. Nasabi rin niya na kung buhay pa ang kanilang ika-7 elder, hindi sana sila nahihirapan sa mga oras na ito. Naiinis na sinabi ng pinuno na talagang pinatay pa ni Zhou Fan ang pinaka-importanteng tao sa kanilang sect. Kaya binalaan niya ito na huwag lang magpapahuli sa kanya dahil sisiguraduhin niyang magdudusa si Zhou Fan. Biglang nagsalita si Yang Ming at sinabi niyang may nais siyang imungkahi. Lalong nagalit ang pinuno at sinabi niyang wala siyang karapatan na sumali sa usapan ng mga elder. Kaya inutusan niya ito na lumabas, ngunit agad siyang pinakalma ng ikatlong elder. Sinabi ng ikatlong elder na disciple ng kanilang ika-7 elder ang bata na ito kaya sa tingin niya ay natuto ito sa kanya at dapat nilang pakinggan ang sasabihin nito. Wala namang nagawa ang pinuno kundi pumayag. Agad na nagsalita si Yang Ming na hindi nila kailangang patayin ang Lu Clan para makapaghiganti lamang kay Zhou Fan. Hanggat mapatay nila si Zhou Fan, matatapos na ang kahihiyan na ito. Natuwa ang pinuno sa sinabi ni Yang Ming kaya sinabihan niya ito na magpatuloy sa kung ano ang magiging plano nila. Sinabi ni Yang Ming na kahit hindi sila maaaring pumasok sa Feng City, hindi ito magiging malaking problema sa kanila dahil wala rin naman si Zhou Fan doon. Kaya ang dapat nilang gawin ngayon ay pagtuunan ng pansin ang paghahanap kay Zhou Fan. Tinanong ng pinuno kung ano ang plano niya para magawa ito.
Nakangiting sinabi ni Yang Ming na ang kanilang magiging plano ay maglabas ng kill order sa kanilang mga tauhan sa pamilya upang wala nang matatakbuhan pa si Zhou Fan sa buong imperyo. Kapag nalaman na nila kung nasaan si Zhou Fan, doon nila aabangan ang taong ito bago pa man siya makapasok sa Feng City. Natuwa ang pinuno sa planong ito at sinabi niyang ito ang kanilang gagawin. Agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan at inutusan sila na ikalat ang kanilang kill order sa buong imperyo sa ngalan ng kanilang Yuming Valley. Kailangan ding sabihin ng kanyang tauhan na kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Zhou Fan ay magkakaroon ng pagkakataon ng pamilyang ito na maging subsidiary family ng kanilang sect. At kung sino man ang pamilyang makakapatay kay Zhou Fan ay magiging unang subsidiary family ng kanilang sect. Sinabi rin niya na ito ang kapangyarihan ng kanilang sect at susundin ito ng ilang libong pamilya na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Natuwa si Yang Ming nang marinig ito at naisip niyang ito na ang magiging katapusan ni Zhou Fan, lalo pat siya ang magiging number 1 enemy ng kanilang imperyo. Naging seryoso naman ang ikatlong elder at napagtanto niyang ang planong ito ay ginawa lamang ni Yang Ming upang maghiganti kay Zhou Fan. Kaya agad niyang sinabihan ang kanilang family head na ang kill order na ibinaba niya ay hindi magiging epektibo dahil sa lakas ni Zhou Fan. Sa tingin niya ay mahihirapan ang mga maliit na pamilya na magawa ito. Sinabi rin niya na sa tingin niya ay sila mismo ang kailangang pumatay kay Zhou Fan. Ayon sa sinabi ni Yang Ming, sa tingin ng ikatlong elder ay isang demon cultivator si Zhou Fan. Kaya sa tingin niya, isa lamang sa kanilang 5 elder ang maaaring makapatay sa kanya. Iminungkahi rin ng ikatlong elder na ang ika-5 elder ang maaari nilang ipadala dahil kaya nitong gumamit ng demonic fire at malakas rin ang kanyang katawan dahil sa matatag niyang Jinggang. Naiinis na sinabi ng ika-5 elder na huwag siya isama ng ikatlong elder sa bagay na ito. Sinabi rin niya na wala siyang oras para sa ganitong misyon dahil malapit na ang Baidan meeting sa Flower Rain Tower at nais niyang sumali sa kompetisyong ito. Nagalit naman ang kanilang pinuno nang marinig ito at tinanong ang ika-5 elder kung mas mahalaga pa ba para sa kanya ang sumali sa kompetisyon ng mga babae kumpara sa dignidad ng kanilang pamilya. Agad namang sinabi ng ikatlong elder na huwag maliitin ng kanilang pinuno ang sect ng Flower Rain. Dahil kahit puro babae lang ang miyembro ng sect na ito, isa pa rin sila sa 7 noble families. Kaya kung inimbita nila ang kanilang ika-5 elder, tiyak na interesado ang mga ito sa demonic fire ng kanilang ika-5 elder. Sa tingin niya, gagawa ang mga ito ng mga pills gamit ang kanyang apoy kaya magiging paborito sa kanila. Naiinis na sinabi ng pinuno na hindi niya gusto na parte ng 7 noble families ang sect na ito dahil alam niyang mga walang kwenta ang mga ito. Kaya sisiguraduhin niya na sasakupin ang mga ito sa hinaharap upang wala ng babae ang maging kilala sa kanilang imperyo. Iminungkahi naman ng ikatlong elder na nais niyang sumali si Yang Ming sa kanilang mga pagpupulong bilang kapalit ng ika-7 elder dahil alam niyang malaki ang maitutulong ng bata na ito sa kanila. Agad namang pumayag dito ang pinuno kaya natuwa si Yang Ming nang marinig ito. Inutos rin ng pinuno na kunin ng ikatlong elder ang bata na ito upang gawin siyang susunod na elder ng kanilang pamilya. Nang marinig ito ni Yang Ming, muli siyang natuwa at nagpasalamat rin siya sa kanilang elder. Sa kabilang banda, sa likuran kung saan nakatira ngayon ang Lu family, agad na pumasok si Miss Lai sa isang malaking kuweba. Sa loob nito, nakita niya ang malaking katawan ni Pang Tongling habang nagsasanay ito. Pinuri rin ni Pang Tongling ang pagiging tahimik ng galaw ni Miss Lai dahil kahit na nasa harapan niya ito, hindi niya pa rin maramdaman ang kanyang aura. Hindi ito sinagot ni Miss Lai, sa halip, tinanong niya si Pang Tongling kung anong klaseng demon technique ang kanyang inaaral, dahil 1 taon pa lamang ang nakalipas ngunit naabot na niya ang antas ng Bone Forging Realm, kaya sa tingin niya ay maraming henyo ang magseselo sa kanya kapag nalaman nila ito. Tumawa si Pang Tongling nang marinig ito at sinabi na ang technique ay binigay sa kanya ni Zhou Fan. Sinabi rin ni Pang Tongling na sa 20 bata na dinala ni Miss Lai, isa lang ang nakaligtas nang inaral nila ang teknik na ito. Nagulat si Miss Lai nang marinig ito dahil mataas na ang bilang na ito para sa kanila. Ang masaklap pa, parang nais pa ni Pang Tongling na dagdagan niya ang mga ito. Agad namang sinabi ni Pang Tongling na mabuti nang may nakaligtas kahit isa sa kanila, dahil noong una niyang ginamit ito sa 50 bata, wala sa kanila ang nakaligtas sa pag-aaral ng teknik na ito. Ngunit dahil para naman ito sa kanilang Lu clan, sulit naman ito. Naiinis na sinabi ni Miss Lai na kahit naghahanda sila, nagtatrabaho rin si Zhou Fan sa kanyang paglalakbay. Kaya sa tingin niya ay dapat lang nagawin nila ang kanilang makakaya sa mga iniwang misyon nito. Binigay niya rin ang isang papel kay Pang Tongling at sinabihan siya na basahin ang nakalagay dito.
Nagulat si Pang Tongling nang makita ito at hindi siya makapaniwala. Pinaliwanag ni Miss Lai na napatay ni Zhou Fan ang ika-7 elder ng Yuming Valley. Kaya sa ngayon, naglabas na ng kill order ang Yuming Valley para sa kanya. Natuwa si Pang Tongling dahil talagang kakaiba ang kanyang brother Zhou Fan. Sinabihan niya rin si Miss Lai na hindi niya kailangang mangamba dahil sa taglay na lakas ni Zhou Fan, tiyak na hindi siya mapapatay ng mga assassin ng Yuming Valley. Naiinis na sinabi naman ni Miss Lai na hindi siya nag-aalala sa kumag na yon. Ang kinaiinis lamang niya ay ginawa niya ang lahat ng ito para lamang sa isang babae. Nagulat si Pang Tongling nang makita ang reaksyon ni Miss Lai kaya nasabi na lang niya na mukhang ito ang dahilan kung bakit ito nandito. Kaya sinabi na lang niya na ang kanyang brother Zhou Fan ay isang mabait na tao. Naiinis na tinanong naman ni Miss Lai kung kailangan pa nga bang maging mabait ang Zhou Fan na ito. Pagkatapos, agad na umalis si Miss Lai, ngunit bago pa man siya makalayo, sinabihan siya ni Pang Tongling na huwag niya itong sabihin sa kanilang young mates. Sa kabilang banda, nagpunta naman ang ating bida sa isang malaking bundok upang subukan ang kanyang bagong teknik. Tumalon siya sa itaas ng bundok at ginamit ang unang galaw ng kanyang devil technique upang hampasin ng malakas na enerhiya ang bundok. Ang teknik na ito ay ang Demonic Dragon Rush na siyang nagbuo ng isang malaking ulo ng dragon na may kasamang lilang kidlat. Isang malaking pagsabog ang nangyari nang tumama ang atake na ito sa malaking bundok. Ngunit hindi pa dito natapos ang atake ni Zhou Fan dahil ginamit niya rin agad ang ikalawang galaw ng kanyang Devil's Technique. Ang Ghost Dragon Claw upang kalmotin ang mga natirang malalaking bato na naiwan ng kanyang unang atake. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw na tinawag niyang Phantom Ghost Giant na siyang nagpayanig sa buong gubat. Nadismaya rin ang ating bida dahil kahit na napalakas na niya ang antas ng kanyang cultivation at nagamit rin niya ang kanyang bagong apoy, hindi pa rin niya magamit ng maayos ang kanyang bagong teknik. Dahil sa tuwing gagamitin niya ito ng sunod-sunod, nauubos ang kanyang enerhiya. Sa tingin niya, hindi ito magiging maganda para sa kanya, lalo na ngayon na mukhang maghihiganti ang Yuming Valley dahil napatay niya ang ika-7 elder nito. Naisip rin ni Zhou Fan na mas malakas na kalaban pa ang kanyang haharapin sa hinaharap, kaya kailangan niya ang teknik na ito upang maligtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang enerhiya mismo ang magiging problema, kaya hindi na tumaas ang kanyang antas. Kaya napagtanto ni Zhou Fan na hindi niya maaaring gamitin ang teknik na ito basta-basta lang. Kung hindi, kahit na mapatay man niya ang mga kalaban niya, mamamatay rin siya sa paggamit ng teknik na ito. Matapos ang isang buwan na pag-cultivate ni Zhou Fan sa lugar na ito, kinuha rin niya ang itlog ng Thunder Skylark upang suriin ito. Napansin niya na nakaligtas ang itlog na ito dahil sa aura ng Thunder Skylark na nakatago sa loob ng kanyang singsing, ngunit alam ng ating bida na hindi sapat ito upang mapisa ang itlog na ito. Alam niya rin na hindi gagana sa itlog na ito ang anumang mga gamot dahil isang kayamanan lamang na may kakayahan na mabuhay ang mga patay ang maaaring magamit dito. Ngunit ang pinag-iisipan niya ngayon ay kung saan siya makakakita nito. Bigla namang natigil sa pag-iisip ang ating bida nang marinig niya ang boses ng isang babae. Kaya agad niyang tiningnan kung sino ang mga ito na nagbulabog ng kanyang pagpapahinga. Nakita ni Zhou Fan ang dalawang tao na hinaharang ng mga lalaki at hiniling ng mga ito sa kanila na ibigay ang bone forging pill na nasa kamay nila. Ngunit hindi pumayag ang lalaki na ibigay sa kanila ang gamot dahil kailangan niyang madala ang gamot na ito sa pill festival sa ngalan ng kanilang Song family. Nakuha naman ng lalaki ang atensyon ni Zhou Fan nang sabihin niya ang tungkol sa pill festival na ito. Kaya napangiti na lang ang ating bida na mukhang ito na ang sagot sa problema niya. Tumawa naman ang lalaki at sinabihan ng dalawa na kailangan nilang ibigay sa kanya ang gamot na ito dahil alam niya na ang dahilan ng pag-abot nila sa antas ng Bone Forging Realm ay ang gamot na ito. Ngunit hindi niya matanggap na ang isang third-rate na pamilya tulad ng kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng ganitong recipe para sa isang fourth-grade pill. Kaya kailangan nilang ibigay ito sa kanya kung ayaw nilang mamatay ng sabay. Ngunit hindi pumayag ang dalawa at sabay na umatake. Ngunit bago pa man sila makagawa ng galaw, agad silang natalo ng lalaki nang walang kahirap-hirap. Tinanong rin ng lalaki si Song Chen kung bakit nais niya pang maranasan ang bagay na ito, o baka nais niyang siya mismo ang maghanap sa katawan niya ng gamot na ito pati na rin ng recipe. Nabahala si Song Chen nang marinig ang sinabi ng manyak na ito. Tinanong niya rin ang kanyang kapatid kung natatakot ba siyang mamatay, ngunit agad na sinabi ng kapatid niya na hindi. Kaya nang marinig ito, nagpahayag na lang si Song Chen na kung ganoon mamamatay sila ng magkasama,
Itinaas niya ang espada sa leeg nilang dalawa at sinabi na ang recipe ng kanilang pamilya ay hindi maaaring mapunta sa katulad nilang walang kwentang tao. Ngunit bago pa man magawa ni Song Chen na magpakamatay, biglang nakialam ang ating bida kaya nabitawan niya ang hawak niyang espada. Nagulat dito ang dalawa pati na rin ang kalaban nilang matanda. Agad na naglakad si Joe Fan palapit sa kanila at tinanong kung bakit kailangan pang patayin ng matanda ang dalawa para lamang sa isang 4th grade na pill. Natawa ng malakas ang lalaki nang mapagtanto niya na isang mahina lamang ang naglakas loob na lumaban sa kanya, kaya nasabi na lang niya na talagang matapang ang ating bida. Sinabi rin ng matanda kung bakit nais tumulong ng ating bida kahit na isa siyang demon cultivator. Higit sa lahat, ang martial artist na tulad nila ang pinakatuso sa buong kontinente nila, kaya hindi niya maintindihan ang nais gawin ni Joe Fan. Tumawa naman si Joe Fan nang marinig ang sinabi ng lalaki dahil mali ang pagkakaintindi niya. Hindi siya narito upang maging bayani ng dalawang ito. Nandito lamang siya upang ipakita sa kanilang lahat ang lakas niya. Kaya nais niyang mabuhay ang mga ito at dapat huwag niyang patayin ang dalawang ito. Nainsulto naman dito ang lalaki at tinanong niya ang ating bida kung gagawin niya lang ba ito mag-isa. Sumigaw naman si Song Chen na tumakbo na si Joe Fan at huwag na silang tulungan dahil alam nilang hindi niya makakaya ang lakas ng kalaban nila. Dagdag pa niya na ayaw niyang masayang lang ang buhay ng ating bida sa walang kwentang bagay. Ngunit agad naman na umatake ang matanda at sinabi na huli na ang lahat upang tumakas pa si Joe Fan. Sinabihan rin ng matanda ang ating bida na siya rin ang may kasalanan nito dahil hindi siya marunong pigilan ang kanyang sarili na maging mayabang. Ngunit bago pa man makaatake ang lalaki ay bigla namang naputol ang kanyang ulo nang hindi man lang gumagalaw ang ating bida. Kaya nagulat na lang dito ang kanyang kasamahan pati na rin ang dalawang magkapatid nang makita nila ito. Agad rin na tumakbo ang kasamahan ng matanda dahil napagtanto nila na isang halimaw ang kalaban nila. Agad naman na naglakad palayo si Joe Fan nang makita niyang wala na ang mga kalaban. Kaya nang makita ito ni Song Chen, agad niyang pinigilan ang ating bida na huwag muna itong umalis. Nagtanong naman si Joe Fan kung ano ang kailangan niya. Namumulang tinanong naman ni Song Chen ang pangalan ng ating bida dahil nais niyang bayaran ang pagligtas nito sa kanilang dalawa ng kapatid niya. Ngunit agad naman na naglakad palayo si Joe Fan at sinabihan ang babae na hindi na niya ito kailangan pang gawin. Nainis naman ang babae dahil sa kanilang pamilya, tinuturing siya ng lahat na isang magandang babae ngunit para lamang siyang hangin sa harap ng tao na ito. Kaya agad siyang naglakad sa harap ng ating bida at pinigilan niya ito sa pag-alis. Agad naman na tinanong ni Joe Fan kung ano pa ang kailangan niya. Naisip naman ni Song Chen na talagang tanga ang tao na ito, kaya tinanong na lang niya ito kung saan siya pupunta. Agad naman na umiwas si Joe Fan at sinabi na wala na siyang pakialam dito. Agad naman na nagsaad si Song Chen na pupunta silang dalawa ng kapatid niya sa 100 Pills Festival na gaganapin sa lungsod ng Waya, kaya tinanong niya ang ating bida kung ito rin ba ang nais niyang puntahan. Napatigil naman ang ating bida nang marinig ang lugar na ito. Naisip rin niya na mukhang ito na ang pagkakataon niya upang makapunta sa lugar na yon. Kaya tinanong niya ang babae kung makikita ba sa lungsod na yon ang isa sa pamilya ng 7 noble families. Nagsaad naman ang kapatid ni Song Chen na tama ang sinabi ni Joe Fan. Kada 10 taon ay nagsasagawa ang Waya House ng 100 Pills Festival para sa mga kilalang alchemist ng kanilang kontinente at ang mga ito ay maglalaban sa isa't isa gamit ang kanilang secret recipe ng gamot ng kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Song Yu na kung magiging maganda ang ipapakita ng mga kalahok na ito, maaari pa silang makuha ng Waya House mismo. Kapag nangyari ito, magiging kasapi ng Waya House ang pamilya ng kalahok na ito at makakatanggap rin sila ng pagkilala mula sa 7th family. Napaisip naman ang ating bida na maaaring makahanap siya ng magagandang gamot sa lugar na ito at kung maging swerte man siya, maaari siyang makahanap ng kayamanan doon na maaaring makatulong sa pagpisa ng itlog ng Thunder Skylark. Kaya agad na siyang pumayag sa gusto ng dalawa at nais niya ring makita ang festival na ito. Natuwa si Song Chen nang marinig ito at sinabi na kung gayon ay sabay na silang pupunta doon. Natuwa rin si Joe Fan dahil alam niyang mas magiging pabor sa kanya ang bagay na ito. Lumipas ang 1 buwan mula nang magsimulang maglakbay ang tatlo at narating na rin nila ang kanilang destinasyon. Kaya agad na tinawag ni Song Yu ang dalawa na maaari na silang lumabas dahil nandito na sila. Natuwa ang ating bida dahil sa wakas ay narating na rin nila ang Waya City, ngunit bigla namang nainis si Joe Fan nang makita niya na hindi ito ang Waya City. Kaya tinanong niya si Song Yu kung niloloko ba siya nito. Tumawa si Song Yu at sinabi na huwag munang mag-alala si Joe Fan dahil ang kaibigan ng kanilang ama ay nakatira sa lungsod na ito.
Kaya ito muna ang pupuntahan nila upang bumili ng mga herbs at pagkatapos ay aalis na sila papunta sa Waya City. Nagsaad din si Song Yun na ito lamang ang paraan upang kilalanin sila ng Waya House.